mangyayari, meron kang tatanggapin. That's a law. Okay. Ano, sapat pa to lahat? 9 years old na. 9 years old pataas ay tatanggap ng communion. Sige, pamigay natin. Si CJ na. 9 years old pataas mag-Holy Communion tayo dahil every first Sunday of the month, we are holding our Holy Communion in remembrance of our Lord Jesus Christ. Lalo na ngayon, mahal na araw, no? Yan. Sige, hawakan lang muna. Wala mo nang kakainin kasi merong iba pagkuha, inom agad. Uhaw na uhaw. Okay? So, sige, hawak lang muna. Ipagpipray natin. 9 years old pataas, pwede. 9 years old. 9 years old pataas. 9 years old pataas. 9 years old pataas. Okay, go! So, thank you, Jesus. Hallelujah. Simulan ko na habang binibigay. Today, we are gathered to remember the sacrifice of our Lord Jesus Christ through Holy Communion. This is not a ritual or a tradition, but a living declaration of faith. Ngayon ito ay ang banal na hapunan. Sabi nga, hindi nga ritual o tradisyon, kundi buhay na pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi lahat ay Holy Communion. Hindi lahat. Okay? So, ang Holy Communion ay para sa mga mananampalataya. Tawagin mo yung isang tao sa labas, dito Holy Communion ka. Ayoko niyan. Kasi hindi siya nananampalataya Tayo, naiintindihan natin, kaya gagawin natin ito out of our faith, our love. So, ang banal na hapunan ay ala-ala ng katawan ni Kristo, Jesus, na bayubay sa krus. Ang kanyang dugo ay nabuhos para sa ating kaligtasan. Yan ang mga dapat nating alalahanin. Sabi nga sa Lucas chapter 22 verse 19, gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Makakalimutin tayo Naalala niyo pa ba nung kayo ay bata pa, may mga nakakalimutan kayong bagay, di ba? Kaya ginawa ni Jesus Kristo para tayo ay ma-remind o mapaalalahanan. Kasi maraming tao nakakalimot. Nagiging busy na sa buhay sa mundong ito.